Mga katambay, mga kababayan, kamusta po? Si Kamanong po, nagbabalik na naman po muli para po magkomento po sa inyo dito po sa Tambayang Makabayan. Samahan niyo po inyong lingkod, mag-umpisa na po tayo, magkomentohan na po tayo. Komentuhan po natin mga tambay. Ito po mga asset, mga kababayan ni Saldico ay ipapasubasta na raw po at karamihan po rito ay naka-freeze na mga tambay. Katulad po ng sinasabing 5 billion air asset ay naka-frozen na. At ang mga luxury cars at mga ari-arian pa ay papasubasta na raw po mga kababayan. Ang tanong, saan naman kaya mapupunta? At sino naman ang makikinabang sa mga pera na malilikom sa mga ari-arian ni Saldico? At ang isa pang tanong, si Saldico lang po ba ang nagnakaw? Siya lang po ba? Mga kababayan, paano po yung iba? Napakarami niyan. At lalong-lalo po yung ulo. Paano po yung mga ulo? Hindi po ba? Pakinggan po natin ang balita. Frozen na ang bilyones na air assets ng puganteng si Saldico ayon sa ICI. Posible rin daw ipasubasta ang mga luxury car niya na nasamsam ng mga otoridad. Yan ang agenda report ni Ian Maghanoy. Ilang luxury vehicles ni resigned Congressman Zaldico ang ngayon hawak na ng pamahalaan. Pero bukod dyan, target din ng gobyerno ang air assets ng dating kongresista. Kinumpirma ni ICI Technical Working Group Chairman Undersecretary Aboy Paraiso na frozen na ang air assets nito na nagkakahalaga ng 5 billion pesos. Kabilang ang isang helicopter na nasa Malaysia at isang Gulfstream aircraft na nasa Singapore. Na-freeze na natin sila. Hindi pa sila physically nababalik dito sa Pilipinas. Yun nga yung isa sa mga challenges namin. Gumagastos sa gobyerno para doon sa hangar fee nila, sa mga maintenance fee nila. So yun na lang yung konting challenge natin na mag-order ang CA to seize the assets para mabalik sila dito. Pero as far as they're frozen na yung mga assets yan, hindi na magagalaw yan. Tiwala ang ICI na agad ding maibabalik ng bansa ang air assets nito. Yun nga lang, at the expense pa rin ito ng gobyerno. Yun na yung nakakasama ng loob, double whammy for us. Pinakawan na yung mga air assets na tapos gagastos pa tayo para maibalik sa atin. Wanted si Ko dahil sa graft and malversation charges kaugnay ng maanumalyang flood control project sa Nawan Occidental, Mindoro. Sa ngayon, plansyado na raw ang plano ng ICI sa mga naunang na-recover na luxury cars ni Ko. Dadaan ang mga ito sa importation validation. Kung mapapatunayan walang sapat ng mga dokumento, ay isusubasta ang mga sasakyan ng Customs Bureau. Para sa agenda, iyan. Yan po mga tambay. Yan po. Si Saldico. Alam naman po natin na si Saldico ay napakarami pong anomalya at korupsyon na kinakasangkutan. At ang tanong po natin, si Saldico lang po ba ang nagkamal ng mahigit 3 taon sa issue ng maanumalyang flood control? Mahigit 3 taon? Mga kababayan, si Saldico lang po ba ang ipupukulin ng gobyerno? Wala na po bang mas mataas pa kay Saldico na mas malaki pa ang ninakaw kay Saldico? Mga kababayan, hindi po natin yan maaasahan umano sa binagoong Pilipinas. Dahil ang mga kaibigan at kasama ni Saldico nung hindi pa pumuputok ang mga issue ng korupsyon ng flood control ay sila po ang magkakasama. Hindi po ba? Sanggandikit mismo ni Tambaloslos. Dahil mismo ang Vice President, pinangalanan niyan dalawang yan na sila ang kumukontrol ng pera ng bansa. Yan dalawang tao na yan, si Tambaloslos at si Saldico. At isama na rin natin dyan sila Stella Kimbo. Hindi po ba? Yung maingay ng mga panahon na yon, lalong-lalo sa impeachment. Si Stella Kimbo, kamusta na kaya yon? Mga kababayan, hindi naman makakaligtas yun Pag naging presidente si Inday, si Vice President Sara Duterte, hindi makakaligtas yung mga yan. Hindi po makakaligtas yan. Ngayon po kasi makakaligtas pa sila. Dahil nasa poder pa at nasa kapangyarihan pa yung mga kaibigan at dating kasama ni Saldico umano. Hindi po ba? Kahit po sa Senado ay napakahirap pong pangalanan nila umano. Kaya dito pa mga tama, yan lang naman po Sino po makikinabang, mga bayan? Kung yung pera nga sa flood control, nanakaw. Hindi kaya manakaw din yan? Dahil sila rin po nakaupo.
Kasi yung malawakang korupsyon ng mahigit 3 taon, sila po nakaupo eh. At ang issue po ay sila rin po ang nagkabal ng mga napakaraming pera, komisyon, at karamihan ay ghost project pa. Sila rin ang nakaupo. Ngayon, pagka yan po ng asset na yan, nakatulad po ng air asset na 5 billion at mga luxury car, ay daan-daang milyon po yan. Saan po kaya mapupuntang bulsa yan umano? Dahil po pwede rin mawala yan umano. Dahil yung pera sa flood control ay hindi na po maipaliwanag kung kanino po, sino-sino po nakinabang sa pera ng flood control. Hindi po ba? Dito kaya, mawawayan, saan kaya mapupunta yan? Kanino kayang kamay? Sino-sino kaya magpaparte dyan umano, mga kababayan? Napakarami pong isyong anomalya sa ating bansa. Pati nga ginto na ibebenta. At pati nga yung investment natin, Maharlika Investment Fund, kamusta na kaya yun? Ano na kaya balita sa Maharlika? Pati nga yung ating seguridad sa ating PhilHealth, di ba? Kinuhanan pa tayo sa PhilHealth, di ba? 89 billion, 60 billion pinababalik ng Korte Suprema. Hindi po ba? At isang damukal po na pera sa bangko ng gobyerno, katulad po ng PDIC, di ba? Pati po ang SSS, GSIS, at napakarami pang iba. At may issue rin po sa loto. At may issue rin po sa mga budgeting. Katulad po ng GAA na naging gago na umano. Hindi po ba? Kaya dito po mga kabayan, napakalungkot lang po. Sinasabi lang po dahil sanay na sanay po silang magsinungaling umano at sanay na po silang mangbudol sa Pilipino na lagi pong sinasabi, sila po ang kauna-unahan na nagpaimbestiga ng malawakang korupsyon sa bansa. Sila rin po ang kauna-unahan. Grabe katalamak magnakaw sa Pilipino. Hindi kaya sila rin? Ang grabe katalamak. Kasuga pa sa pagnanakaw umano. Hindi po ba, mga kabayan? Kaya dito po, ano po aasahan natin dito? Mas matutuwa pa nga mga magnanakaw at mga buhaya umano pagka po yan ay naging pera. Dahil una-una, pwede po nilang pagparti-partihan yan umano. Dahil nga po mga suga pa sila sa pera. Hindi kaya, mga kabayan? Kaya makakita lang po tayo ng makatotohanan at totoong investigasyon at makatotohanan at totoong mananagot sa batas at sisingilin ng taong bayan at kailangan nila isuka ang kanilang mga ninakaw kung isang Duterte po ang magiging pangulo ng bansa. Mga kababayan, hindi lang po si Saldico ang hahabulin, mga kababayan, na sangkot po sa maanumalyang korupsyon sa ating bansa. Hindi lang po siya. Alam naman po natin pare-parehas dahil hindi naman po tayo tanga, bobo at gago na si Saldico lang po ang iipitin mo riyan at mga politiko na gusto nilang ipakulong. Hindi po. Napakarami po yan. Para pong pyramid yan. Hindi po ba? Meron po sa tuktok yan. Yung pinakaulo. Hindi po ba? At alam po natin mga kababayan na hindi po si Saldico ang ulo. Mga kababayan. Hindi po ba? Hindi naman tayo tangat bobo at gago. Yan po mga kababayan. Ang sinasapit po ni Saldico. At ayon din po sa DOJ at sa DILG. Sa DILG Secretary na si John Vic ay nagpapahiwatig na raw po na susuko si Saldico. Ayon po sa kanila, mga kababayan. Nagpapahiwatig na raw po. At syempre, alam na naman po natin, mga kababayan, ang mangyayari dyan. Dahil mga dati pong magkakasama yan, magkakaalyado, Uniteam. Hindi po ba? Maraming salamat po mga kabayan sa nagusto po natin tambay mga kabayan sa YouTube at TikTok at ganoon din po sa ating mga subscribers at sa mga nagbibigay po ng komento, like, share, and subscribe. Maraming salamat po sa inyo. Thank you po mga kabayan. Shoutout po sa inyo lahat. At thank you rin po sa mga nagbibigay po ng tulong at biyaya. Maraming salamat po kay Eric Hershaw ng Canada, kay Balance Vision TV, kay Tatay Nick ng Canada, kay Gay at Shena, kay Annie Jo, ako si Pilam, si Jake Yahut ng Maisog, California, USA, Gina Ray Solidides ng Berlin, Germany, Julieta Celona ng Sydney, Australia, at Kingston ng
Hong Kong. Thank you po sa inyo mga kabayan. Shoutout po at ingat-ingat po kayo, lalo-lalo po sa inyo po mga paggawa. Thank you po mga kabayan. God bless po sa inyong lahat. God bless po sa ating lahat. Ingat-ingat po. Tiis-tiis lang po. Bye-bye.